So medyo advanced siya. Ito, meron akong mapakita sa inyo na anong napapansin nyo dito sa shot na to? Diba, merong in focus ng mga tao, tapos meron tayong blur na background, di ba? Tama ba? Yes ba? Yes? Okay. Eto, meron ako sa inyo papakita. If you go dito sa bagong tinatawag natin na camera raw filter, meron mas yung gumagamit ng camera raw filter. Click natin to, tapos meron tayong makikita dito camera raw filter. Tingnan nyo ito na, mind-blowing talaga to. Pag-click nyo yan, meron kayo papansin dito na lens blur. Ito. So yung lens blur na yan, i-zoom in ko lang ng konti. So nakita nyo, di ba, tuwan-tuwa sila, tumalon sila doon. Click natin itong lens blur, apply natin. Tingnan nyo kung ano mangyari. Si Photoshop, i-analyze niya yung pinaka-photo ninyo. Pag-analyze nyo ng photo na yan, hintay lang natin ng ilang seconds. Ano mangyari? Pwede kayong magkaroon ng setting on which ano bang specific na gusto nyong i-blur at ano yung pinaka-focus nyo lang. Imagine kung kayo ay nagpo-photography, this one is hindi nyo na kailangan pang gumamit ng iba pang lens para mangyari to. So nakita nyo, ayan o. So ito blurred, ito hindi. So meron tayong iba't ibang process. Let's say gusto nyo i-click yung bubble. Ano nangyari? Nung gumamit ako ng bubble implementation dun sa blur, ano nangyari? Diba? Ganyan na magiging itsura ng bubble na lens. Bubble blur. Ayan. Click natin itong pangatlong option which is 5 blade. May konting difference lang din. Tapos ring. Napansin nyo? Parang siya may mga bokeh na ring dito. Ano nakita nyo? Sa lens yan eh. Tipid hacks for photographers. Yes, tipid hacks for photographers. And the next one would be this one, which is this one. Yan. Click natin to. Cat eye. Konti lang naman yung difference. So parang nag-emulate siya ng cat's eye. Diba? And then ito, pwede nyo lagyan ng boost. Let's say gusto nyo lakihan yung boost niyan. Talagang malakas yung effect niya. Pwede nyo gawin yan. Pero hindi yan yung pinaka-magic natin. Subukan natin yung itong ring ha. Click natin yung ring. Tapos makikita nyo para siya may mga rings to ng blur. Meron kayo makikita dito na focus range o focal range. Yung yellow, ibig sabihin niyan siya yung may focus. Siya yung naka-focus. Diba? At itong blue na nasa pinaka right side, siya yung blur. Diba? So what if, let's say, ang gusto lang natin ng focus is tong babaeng nandito o yung lalaki nandito. Pwede nyo gawin yan. Automatically, si Photoshop, ina-analyze na niya yung subject. Nakita kasi niya may mga tao dito. So, binibigyan niya ng priority yung mga tao nandoon. Pero kung yan gusto nyo, ang gusto nyo lang is ito lang siya lang yun dito yung ilagay. Gusto, yan, siya lang. Pwede natin gawin yan. And pwede nung i-visualize yung tinatawag nating depth. Nagka-create siya, using AI, nagka-create siya ng depth map o yung layo at lapit ng object with each other. Let's say, gusto nating mas marami siyang depth. Kunyari, nakita nyo, ayun, pansin nyo to? Ano, tingnan nyo. Pag niliitan ko, ang kulit ng tutorial, ayan. Ayan o, nung niliitan ko siya, yung pinaka-focus range natin, ibig sabihin, niliitan natin masyado yung ating pagtingin. Nakita nyo? Pwede nyo baguhin yan. O, lakihan ko yung focus range ko. Nakita nyo ang nangyari? Diba? At pwede kong ilipat yung focus ko sa kung ano yung background at foreground. Nakita nyo? Ayan o. Kunyari gusto ko sa background siya nakatingin. Pwede kong gawin yan. Ano nangyari? Ano masasabi nyo dito sa technology na to? Wow ba to? Wow? Wow. Okay? Kung gusto niyo na mas malaki yung inyong mas malaki yung inyong focus range, pwede niyo gawin 'yan. So nakita niyo 'yan, pwede niyo gawin 'yan. 'di ba? Tapos, pwede nating i-click tong visualize depth. So anong ibig sabihin ng visualize depth? Pag-click natin ng visualize depth, magbibigay siya ng color coordinated patterns para makita niyo kung ano yung naka-focus at hindi naka-focus. So nakita niyo, itong yellow, siya yung pinaka sobrang focus. 'Di ba? Yung blue o yung purple sa pinakadulo, siya yung halos walang focus. 'Di ba? As you would see here, pwede nga nating i-dial down. Let's say gusto nating bababaan pa. Pag binabaan natin yan, nakikita nyo kung ano nangyayari dun sa ating depth map o visualization. Yan, nagbabago siya. 'Di ba? Tapos gusto natin baguhin natin si ating nandito yung focus natin.
Pwede natin baguhin yan. Diba? Pwede natin ilipat dito sa kabilang side o dito sa side na to. Or, kung gusto nyo i-refine, let's say gusto nyo parang mano-mano talaga, mano-mano ang gagawin nyo, pwede nyo gawin to. I-click nyo yung refine, i-click natin yung focus, tapos pwede natin i-brush si ate dito. Ang kulit ng tutorial, mamaya na, alam ko, ang kulit. Ayan, pwede nyo baguhin yan. Tapos kunyari, gusto nyo tanggalin si kuya, ayaw nyo na siya, i-blur natin si kuya. Pwede natin i-blur si kuya. Click nyo yan, tapos pwede nyo i-clear yan. Yan, nakita nyo? Hindi na siya nakafocus. Ate lang yung nakafocus. Diba? Pwede nyo ilagay na select, pwede kayo mag-select dito ng blur amount. Let's say, konti lang yung blur. Yan. Diba? Tapos ito siya, sobrang taas ng focus sa kanya. Siyempre, siya lang yung focus dito, di ba? Pwede nyong lakihan yan. Yan, di ba? Tapos itong mga bato dito, ayaw yung magkaroon din siya ng focus, di ba? Kunya itong mga bato na to, hindi makailangan to eh. So, click natin uli yung blur. Tapos pwede natin lagyan siya ng blur dito. Tingnan nyo lang. O, di ba? Kunyari, importante lang sa inyo yung water na nag-gush dito. Di ba? Kunyari, importante lang yung water. So ano mangyayari? Tatanggalin ko yung visualize depth at makikita nyo kung ano mangyayari dito. Yan o. Blurred si kuya, blurred to, pero ito lang yung focus niya. Pati to blurred din. Diba? Yan. Yun yung paggamit ng visualize depth at saka refinement tools para dito. Pwede nyo baguhin yung feathering niya. Kunyari, gaano ka-smooth yung pag-fade in niya and fade out. Hindi pwedeng flow. As you would see here, yan yung pwede nyo magawa. Using the camera, the lens blur panel na meron dito sa loob ng Photoshop beta version. Which is in a few months time, makita nyo biglang ma-apply na yan sa mga bagong versions ng Photoshop in the public release. Okay? Yan o. Makita nyo? Before, after. Diba? Okay.